Hi! So, pupunta ako ngayon sa UP. Para sa audition ng DUP. Pero, hindi ako mag-audition. Ano lang, tutulong lang ako. Para sa 121 class ko. Nag-in drive na ako kasi umuulan eh. Kahit malapit lang naman ako. Sir, feeling ko hindi ako makapagsalita till later. Kasi in charge ako sa attendance ng auditionees. Tsaka sa pag-usher sa mga yan. Actually, nagdadalawang isip ako pumunta kasi holiday ngayon tapos umuulan. Pero yun, required akong makapunta. Tsaka, curious din naman ako sa audition process ng DUP. So, punta ako. And I'm on the way there and I'm scared. Pero whatever. Okay, bye. Unless mali yung patch natin, then ayos mo. Sana tama yung patch. Maybe. Hi, ka. Hello, vlog! Welcome back! Ay. 111 mo ba? No. Oh. One to one. Oh. So, talaga ako dito. Observant lang. Kaya ng associates? Ang aircon nila dito to, for sure working. And, pero bukod naman po sa aircon nilang sobrang nakaka-frozen good, lahat po ng tao ay warm. Wow! Very accommodationism. Okay lang. Hi, ka. Oo naman! Hi, vlog! Hi! Vloggers ka, ano kita? Subscribe mo ako. Oo, tsaka ilulook up to kita kasi fantasy ko yung mga ganyan. Okay. Tamad lang. Ingat kayo guys. Thank you, Derek. Dapat magsama. Congrats, Derek, agad. Ingat na rin. Ingat, Derek. Thank you po. Hello. So, kami ni Derek Nico. Sinalo kami ni Cyril. Pinalo kami ni Cyril Manaba. Siya pa lang yung sikat na follow sa akin. Oo, ako din ata. Na may million followers. Kumbaga. Yung So ganun ngayon, din. pupunta kami sa cafe. I'm here. Hello. So dito na kami sa cafe. I'm here. Umorder lang si Lian ng food. Nawait namin si Cyril Manabat kasi si Lian yung editor ng Stock on You nila. Tapos nag-ADR sila kanina. ADR meaning mag-audio dubbing, recording sila kapag kunyari may hindi sila or hindi clear yung boses nila sa pag-shoot ng film. In-ADR nila. So, dinadub nila ulit. Tapos, ang funny kasi, sabi niya, kasi ganito yung outfit ko. Okay, hindi masyado makita. Basta, insert na lang siguro ako ng pictures ng outfit ko. Tapos sabi niya, bagay sa'yo yung kanta namin. So, hindi mo pakali ah. Kasi feeling ko ito masyadong mababa. Mas gusto ko yung ganyang view, pero hindi kaya. Wait. Kasi mga kahoy ito eh. Hindi ko siya mamagnet. Okay, sige, whatever. Ganyan na lang. So, yun. Nandun si Cyril Manabat. Tapos, finalo niya kami sa IG, which is so crazy. Tapos, nakita ko siya in real life umacting. In a way. Kasi, syempre, kapag babato ng linya, may kita mo pa rin yung emotions niya. And I think she is really a good actor. Tas, dami na rin naman nagsasabi na magaling siyang umact. So, that's nice. Ngayon, ay sorry. Sobrang random na mga clips ng vlog ko, no? Kasi, parang last time ata nakita niyo ako sa UP, sa theater, right? Na nag-audition. Pag-uwi ko kasi, bagsak na ako. Tapos, wala na akong masyadong ginawa after. Kasi, ewan ko, for some reason, na-drain yung energy ko.
Feeling ko kasi lagi ako nadidrain. Lagi ako nadidrain sa course ko. Ako lang ba? Ano kasi ako, delayed kasi ako for a year now dahil nag-underload ako dahil hindi ka kinaya yung pressure and yung environment sa theater, hindi na si Lian. Una kong pagbalik sa UP na I feel left out kasi ayun, hindi ko nakabatch yung mga kasama ko, pero at the same time, I'm kind of happy kasi low-key ako sa batch ko. Hello! Alam ni Lian yan. Alam niya yung lore about all that jazz. Pero, yun, weird niya sa feeling maging delayed, pero at the same time, hindi naman kasi ako nagmamadali. Graduate naman na ako next year. Tapos, ayun, baka, actually di ko alam kung anong plano ko sa buhay, pero, yun lang, weird lang bumalik ulit sa theater. Tapos, hindi ko nakakilala yung mga kasama ko. Ano to nagbi-blink na red? Sorry, may nagbi-blink na red sa camera. I'll search that up. Okay, sorry. So, recording pala kasi, kaya nagbi-blink. Anyway, so yun lang naman. Parang yun yung pinaka na-realize ko na though okay sa akin magiging delayed or like okay sa akin hindi makagraduate for a year, weird pa din pala na like iba yung mga kasama mo na. Like, syempre kasi may culture na sila na hindi ko na witness or I'm not part of it. So, weird na nakikisali ako in a way. But at the same time, may mga kalala naman ako, may mga nakakausap pa rin naman ako. Pero, ayun, it's just weird that that's what's happening. But, I think the baddest bitches are delayed. Charis. Pero, alam nyo, may narinig akong, may na-overheard ako. Nasa Black Scoop, maginhawa ako. Gumagawa ako ng pang-business namin ni Lian, which is camera rentals. So, support nyo kami. Ang pangalan naman ay 6 Volt. Pero di pa kami released as of now. Pero baka pag lumabas na tong vlog na to, release na kami. Grant kayo ng camera sa amin kung gusto nyo. Pero gumagawa ako ng parang business things sa Black Scoop. Tapos na-overheard ko yung katabi ko na sabi niya sa kasama niya na, alam mo te, feeling ko yung mga magagaling or like yung mga go na go for ACADS ay yung mga taong walang boundaries. So, sobrang natawa ako kasi parang totoo. Like, sabi niya, yung okay lang matapak-tapakan, yung okay lang pagawan ng pagawan. Like, yun yung mga taong nag-excel sa academic stuff. Tapos sabi ko, gets kita ate. Kasi, totoo, feeling ko, for some reason, yung education system natin right now ay, it was really made for people to be a product of capitalism. And, pinupush tayo maging sanay sa overworking, sanay sa pag-comply na lang even if it's not part of your job entirely. Kasi may mga times na parang, siguro mas lalo na sa program ko na theater arts na tulad kagabi na holiday pero pinapunta kami sa school tapos somehow it crossed the boundary kasi especially yung holiday nung kahapon ay non-working holiday sa Quezon City. So, parang, or like, it's contradicting na nag-work kami or nag-aaral kami. That's my thoughts lately. Ang weird maging delayed. But at the same time, I'm happy I'm not with my batchmates. Sorry. Pero,
feeling ko hindi lang talaga sa akin yung ACADS. Dahil ma-boundaries akong tao. Updates lang. The food here is disappointing. This is for 540. 540. Mas okay pa yung Junks. So, okay pa yung shakies na lang guys. Yung shakies may promo sila. Namaya mag-shakies na lang kami. Yung shakies. This is underwhelming. Oh, anyways, ang babayaran mo na naman sa CIH ay ang pwesto mo. Kasi I think may city view ka naman sa ilabas kung nakikita nyo. Tapos ganyan yung place, may mga unan and stuff, but For study. still, oh my god, papunas. Ano, hindi worth it dito. Kasi, init din gago. Oh, may mga spaces na, ano ba tawag dito? May mga crib na cubicle. Okay, may mga cubicle na, parang CR kasi. May mga cubicle na mainit yung pwesto. Tulad ng napunta sa amin. Kapag busy, laging nawawala yung mga malalamig na spots. So, anyways, kain na kami. We're disappointed. Ang bilis malobot na Cosmo Nano, pero whatever. What do you expect from a small camera? Nababasa ko yung reviews na mabilis talaga siya malobot. So, I think it's just that it's the way it is. Anyways, I still love this camera. Tsaka, hindi naman mahirap yung charging niya. Pero mabilis yung charging. That's good. Yeah. Anyways, so charge ko muna yung camera. Tapos, bye-bye. Eat muna kami. Hindi kami satisfied. Bye. Ayun, dito na kami sa Shakey's. I mean, we have to eat more pa kasi unti ng serving kasi hindi masarap yung pagkain doon. Pero overpriced. Alam nyo bang yung isang meal kanina na panakita ko. Hindi ko alam kung panakita ko. Actually, nakalimutan ko. Pero yung isang meal ay $265 isa. Which is like, that's a stretch. Mamaya, magka-timelapse kami kapag kumakain na kami. Which is now. Feeling ko kung taga-UP kayo, alam niyo na itong Ate Fest. Pero kung hindi pa, you're missing the fuck out, bro. The best ko. Tapos na ako kumain. Punta ako ng Chatong Shack para bumili ng milk tea because I'm craving something sweet. Medyo okay kasi ilang tao na yung nakita kong kilala ko. Gets nyo ba yung ganon? Like, it's supposed to be my alone time, pero ang dami ko nakikitang kakilala ko, sister. Ay, dito pala yung Toastman. Hello. Ayun, naghanap ako ng place talaga para pag-usapan to. Kahit dito lang talaga sa kalsada. Kasi malaking, ano ba? Palaisipan? Hindi ko alam kung palaisipan yung tamang term sa nararamdaman ko. Pero matagal na akong nag-iisip, siguro, patungkol sa pagluluksa at patungkol sa pagkamatay, partikular ng mga isang kasama. Actually, ganoon yung at pag-alala, patungkol sa pag-alala. Ganoon yung pelikula namin na papalabasin sa Sinipanalo Pure Gold Film Festival ngayong September 24. Charis. Mula September 23 ata hanggang first week ng October. Hindi pa ako super sure, pero yun yung pagkakalam ko. Kahapon, kasi, August 19, ano siya, 4 months mula nung namatay sina Alisa Alano. 4 months mula nung namatay sina Alisa Alano at
malaking bagay siya sa akin dahil sa Alisa Alano, isa siyang UP Diliman student leader siya na pumunta sa Negros para makipamuhay at mag-research tungkol sa kalagayan ng mga magsasaka. Noong April 19, which is 4 months ago nga, napatay siya kasama ng 18 na iba pang tao sa isang military operation sa Toboso, Negros. And nag-post yung Saka ng, I think letter siya ng nanay ni Alisa na nagpaiyak sa akin kaninang paggising ko. Basahin ko yung iba sa inyo at yung, pwede nyo i-check yung post, public post naman siya. At Saka__PH sa Instagram. Pero ito yung post. Ito siya. Ayan. Ang pinakamamahal kong Alisa. Ito yung letter ng nanay ni Alisa. I think para sa kanya. Binasa ko kasi wala namang indication na nanay niya yung nagsulat. Pero dahil sa mensahe, syempre, context clues, alam kong nanay niya yun. So, ito yung nakasulat. Kumusta ka na sa heaven, anak ko? Alam kong masaya na kayo ni Errol dyan at pinagpapatuloy nyo ang mga gawaing pagtulong kagaya ng nabubuhay pa kayo dito sa lupa. Ang ganda-ganda siguro dyan sa heaven, anak ko. Nagkita na ba kayo ng daddy mo, ng mga lolo at lola mo? Kamusta na sila? Naiyak ako, sister! Sorry ang ingay. Ayan, sabi niya, iyakap mo ako, anak ko ah. Dalawin mo naman ako ng madalas, anak, kahit sa panaginip lang. Sobrang nalulungkot si Mommy. Miss na kitang yakapin. Miss ko na yung matining mong boses, yung kaartehan at kakikayan mo, yung paglulooks up, yung pinagluluto kita ng breakfast, yung messages mo, yung tunog ng angkas mo kapag late ka ng nakakauwi dahil sa meeting mo sa UP, yung sigaw mo tuwing sobrang masaya ka, lalong-lalo na yung I love you, ma. Ito yung nagpayak sa aking linya. Kung may babalik ko lang araw at oras, sasaluhin ko lahat ng bala, may ligtas lang kita, anak ko. Lalang, sobrang heartbreaking, gut-wrenching ng line na yun. Anyways, so yun, nag-ponder na lang ulit ako tungkol sa pagluluksa kasi yun, maraming mga kasama, kaibigan, at kapamilya na namamatay na parang tingin ko kahit ilang buwan, kahit ilang taon, kahit ilang dekada ang nakalipas, mumultuhin at mumultuhin ka pa rin. Palaisipan siya hanggang ngayon, palaisipan ng pagluluksa, palaisipan ng pag-alala, palaisipan ng kamatayan sa akin. Baka magstay muna ako sa spot na to for a while. Dahil mag-iisip-isip lang muna. Baka dito na magtapos yung vlog ko. Hindi ko alam. Tingnan natin.